Arestado ng NBI ang isang lalaki sa Pasay City dahil sa umano'y iligal na pagbebenta ng mga sasakyan gamit ang iba't ibang modus. Ang mas matindi, nakumpiskahan pa raw siya ng iligal na droga. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa gitna ng bentahan ng sasakyan sa isang parking space sa Pasay City, inaresto ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang lalaking ito. Bistado na pala siya sa umano'y talon-kasa at kambal plaka scam o iligal na pagbebenta ng sasakyan at ang kanyang katransaksyon ay undercover agents ng NBI. Nag-ugat ang entrapment operation sa reklamo ng isang biktima na nakabili umano ng puting SUV sa suspect sa halagang mahigit 1 milyong piso noong Mayo. Nadiskubre raw kasi ng biktima ang modus nang mapansin ang ilang discrepancy sa mga ibinigay na dokumento ng suspect. Nung pumunta siya doon sa kumpanya na yon, sinabi nila na hindi nila kilala yung tao na minimension in any of the documents presented. Worse than that, yung sasakyan na ibinenta doon sa ating complainant is in the possession of the said company. Ibig sabihin, hindi ibinebenta. Nang madiskubre ang scam, agad na isinuko ng biktima ang nasabing sasakyan sa mga otoridad. Pero hindi nito tinantanan ang kaso at nagsagawa ng sariling pag-iimbestiga na humantong sa ikinasang operasyon. The seller, who is selling now the second Toyota White Fortuner, is the same one who sold another Toyota White Fortuner to our complainant. And dahil gumagamit nga ng magkaibang ID using the same by the same person, obviously the person selling the vehicle is committing a crime. Nahuli rin ang kasabwat ng suspect na nagsilbing lookout. Sa pagsusuri ng dalang sasakyan ng suspect, tumambad pa sa mga operatiba ang iligal na droga. When the said items were subjected to Forensic Chemistry Division's examination, napatunayan na yung dried leaves are indeed marijuana leaves at yung drug paraphernalia ay mayroong traces ng methamphetamine hydrochloride o kilala bilang shabu. Inamin naman ng suspect ang krimen pero paliwanag niya na biktima lang din siya ng mga nagbenta sa kanya ng mga sasakyan. Kaya po ako, kahit na mabili nila ng kahit magkano, may bumalik lang sa akin, okay na po ako eh. Masettle ko lang po yung mga hiniraman ko. Kung dinaya po nila yung ID papunta sa akin para po mabili ko siya, dinaya ko lang din po yung ID ko po. Umaasa naman ang biktima na sana ay maibalik sa kanya ang nawalang pera. Hindi po ako naniniwala na biktima siya kasi unang-una dalawa yung binibenta niya eh. Kung biktima lang siya, di dapat isa yun. Siguro sa mga bibili, kilatisin nila maigi kung kung sino yung katransact nila. Tapos siguro tignan din nila yung profile nila kasi kadalasan ng mga scammer ay gumagamit ng mga fake profile. Nahaharap ngayon sa patong-patong na mga kaso ang suspect kabilang ng estafa at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.